Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. World without God. Ano ang matitira? Isipin mo ang isang umaga. Sumikat ang araw. Gumising ang mga tao. Pumasok sa trabaho. Nagbukas ng telepono. Nag-scroll. Nagplano. Normal ang lahat. Pero may isang bagay na wala. Walang Diyos sa isip ng tao. Walang panalangin. Walang pag-asa na mas mataas sa langit. Walang kinikilalang banal. Walang kinikilalang higit sa sarili. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ang tanong. Ano ang mangyayari sa mundo? Kung tuluyan nating alisin ang Diyos? Kung walang Diyos? Saan manggagaling ang tama at mali? Sa batas? Pero sino ang gumagawa ng batas? Sa majority. Pero paano kung mali ang majority? Sa konsensya. Pero paano kung ang konsensya ay nababago ng kultura? Kung ang tama ay nagbabago depende sa panahon. May permanente pa bang katotohanan? Kung kahapon ay mali, pero ngayon ay tanggap. Ano ang magiging batayan bukas? Kapag walang mas mataas na pamantayan, ang moralidad ay nagiging opinyon. At ang opinyon, kapag may kapangyarihan, nagiging batas. Kung walang Diyos, ano ang halaga ng tao? Kung tayo ay produkto lang ng aksidente, bakit mahalaga ang buhay? Kung walang disenyo, may layunin pa ba? Kapag ang tao ay naging numero lamang. Productivity score. Economic value. Social relevance. Ano ang mangyayari sa mahina? Sa matanda? Sa may sakit? Sa hindi kapaki-pakinabang? Kung walang banal na dignidad, ang halaga ng tao ay magiging conditional. At kapag conditional ang halaga, madaling palitan ang awa ng efficiency. Kapag inalis ang Diyos, tao ang pumapalit. Ang tao ang nagiging hukom. Ang tao ang nagiging pamantayan. Ang tao ang nagiging sentro. Hindi na natin kailangan ng Diyos. Kayang-kaya natin. May agham tayo. May teknolohiya tayo. Umuunlad ang mundo. Mas mabilis ang komunikasyon. Mas matalino ang sistema. Mas konektado ang planeta. Pero sa gitna ng pag-unlad, bakit mas marami ang pagod? Bakit mas marami ang anxious? Bakit mas marami ang nagsasabing may kulang? Kung walang Diyos, sino ang pinakamataas? Kapag ang tao ang pinakamataas, sino ang magtatama sa kanya? Kapag ang may kapangyarihan ay hindi naniniwalang may huhusga sa kanya, ano ang pipigil? Ang kasaysayan ay puno ng halimbawa. Kung paano nagiging mapanganib ang kapangyarihang walang pananagutan. Kapag walang Diyos, walang eternal justice. At kapag walang eternal justice, ang hustisya ay depende sa kung sino ang nanalo. Kung ang buhay ay nagsimula sa aksidente at magtatapos sa wala, ano ang saysay ng sakripisyo? Bakit magpapakatino? Kung pareho lang ang wakas, bakit magpapatawad? Kung mas madali ang gumanti, bakit magsisikap maging mabuti? Kung ang kasamaan ay minsan mas mabilis umangat. Kapag walang Diyos, ang buhay ay maaaring maging isang maikling laban para sa sariling interes. At kapag sarili ang sentro, unti-unting lumiliit ang mundo. May mga taong mayaman, pero hindi mapayapa. May mga sikat, pero hindi masaya. May mga matagumpay, pero may lungkot na hindi maipaliwanag. Kung wala ang Diyos, ano ang pangalan ng pakiramdam na yon? Bakit may gutom ang puso na hindi nabubusog ng pera? Hindi nabubusog ng relasyon? Hindi nabubusog ng tagumpay? Bakit tila may hinahanap ang tao na hindi materyal? Kapag walang Diyos, lahat ay pwede. Pero kapag lahat ay pwede, may tama pa ba? Ang kalayaan na walang hangganan ay maaaring maging kalituhan. Kapag walang objective truth, ang katotohanan ay personal. At kapag personal ang katotohanan, ang usapan ay nagiging banggaan. Hindi na paghahanap ng tama, kundi laban ng mas malakas ang boses.
Kung walang Diyos, ano ang pundasyon ng pag-ibig? Kung walang banal na tipan, ang commitment ba ay convenience na lang? Kapag mahirap na, alis na. Kapag hindi na masaya, palit na. Kapag hindi na kapakipakinabang, bitaw na. Kung ang pag-ibig ay emosyon lang, ano ang mangyayari kapag nawala ang emosyon? Ang pinakamalalim na tanong ng tao ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kamatayan. Kapag namatay ang mahal mo, kung walang Diyos, ano ang sasabihin mo? Hanggang dito na lang. Wala nang kasunod. Wala nang pag-asa. Kung walang Diyos, ang kamatayan ang huling salita. At kung kamatayan ang huling salita, ang takot ay mananatili. Maaaring sabihin ng iba, kaya nating maging mabuti kahit walang Diyos. May mabubuting taong hindi relihiyoso. May moral na hindi umaasa sa simbahan. Pero ang tanong ay hindi lang, may mabuti pa ba? Ang tanong ay, ano ang pundasyon ng kabutihan? Kapag wala ang pinagmulan, hanggang kailan ito tatagal? Kapag inalis ang Diyos, may papalit. Ideolohiya, politika, sarili. Ang tao ay likas na sumasamba. Kung hindi sa Diyos, sa ibang bagay. Sa pera, sa kapangyarihan, sa imahe, sa sarili. At kapag ang sarili ang sinamba, ang ego ang nagiging hari. Kung walang Diyos, sino ang magpapatawad ng lubos? May mga kasalanang hindi kayang burahin ng panahon. May mga pagkakamaling hindi kayang itama ng mabuting gawa. Kung walang Diyos, ang guilt ay maaaring manatili. At ang guilt na walang kapatawaran ay nagiging bigat na hindi nawawala. Maaaring alisin ang Diyos sa batas, sa paaralan, sa gobyerno, sa kultura. Pero kaya ba siyang alisin sa puso ng tao? Bakit sa gitna ng krisis, biglang may sumisigaw ng panalangin? Bakit sa gitna ng takot, may naghahanap ng himala? Bakit sa gitna ng dilim, may tumitingala pa rin? Hindi ito usapan ng takot. Hindi ito banta. Ito ay obserbasyon. Mas mabilis ang teknolohiya, pero mas maikli ang pasensya. Mas konektado ang mundo, pero mas malungkot ang tao. Mas malaya ang kultura, pero mas nalilito ang identidad. Tanong, may nawawala ba? Kung tuluyan ngang mawala ang Diyos sa mundo, ano ang matitira sa tao? Isang matalinong nilalang. Isang makapangyarihang species. Pero sapat ba yon? Kapag tinanggal ang transcendence, ang tao ay magiging limitado sa kung ano lang ang nakikita. At ang nakikita ay hindi laging sapat para sa puso. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang paghahanap. May mga kabataan na nagtatanong. May mga pagod na gustong maniwala muli. May mga pusong sugatan na umaasa pa rin. Maaaring tahimik ang mundo, pero ang kaluluwa ay hindi tumitigil maghanap. At marahil, ang mismong paghahanap na yon, ang patunay na hindi kayang burahin ng Diyos. Maaaring palitan ang relihiyon. Maaaring palitan ang tradisyon. Maaaring palitan ang sistema. Pero may mga tanong na hindi napapalitan. Bakit may tama at mali? Bakit may kahulugan ng pag-ibig? Bakit may pakiramdam na may mas mataas? Kung walang Diyos, maaaring may sagot ang isip. Pero ang puso, may iba itong wika. Ang tao ay hindi lang utak. Hindi lang laman. Hindi lang kemikal. May budhi. May konsensya. May paghahanap. At sa bawat paghahanap, may pahiwatig. Na marahil, ang mundo na walang Diyos ay hindi ganap na posible. Dahil ang tao mismo ay may bakas ng Kanya. Kung inalis ang Diyos sa mundo, ano ang mangyayari? Maaaring umunlad pa rin ang teknolohiya. Maaaring gumanda pa rin ang sistema. Maaaring maging organisado ang lipunan. Pero kung mawala ang pag-asa, kung mawala ang banal na dignidad, kung mawala ang layuning lampas sa sarili, ano ang matitira? Sa huli,
Ang tanong ay hindi lang tungkol sa mundo. Ito ay tungkol sa'yo. Kung aalisin mo ang Diyos sa puso mo, ano ang papalit? At sapat ba yon? Para punan ang walang hanggang paghahanap ng iyong kaluluwa. Huwag hayaang maligaw ang puso sa mundong walang gabay. I-click ang like kung ramdam mo ang aral na ito at handa kang magbago. Mag-comment, handa akong bumalik sa Diyos at ibahagi ang mensahe sa iba. Share sa kaibigan o pamilya upang sila rin ay mapukaw sa kahalagahan ng pananampalataya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na inspirasyon at gabay mula sa Biblia.